guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon about ulit kay Vice President Sara Duterte about sa ginawang impeachment complaint laban sa kanya. So alam nyo guys, para sa akin talaga, kagaya ng sinabi ko nung sinauna kong video, huwag nang i-impeach si Vice President Sara Duterte kasi hindi yan nakakatulong sa ating bansa. So isa lang ang dahilan yan kaya gusto nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi unang-una, yung mga politiko may phobia na yan sa mga Duterte. Ayaw na nilang bumalik sa... Karamihan ng politiko ayaw na nilang bumalik ang mga Duterte sa pagka-presidente. Ayaw na nilang magkaroon pa ng Duterte na maging presidente sa 2028 kasi hindi talaga nila kayang talunin si Vice President Sara Duterte pag yan ang tumakbo sa 2028. Aminin nyo na yan. Aminin nyo man yan at saka hindi. Kasi kung tutusin, nakita nyo yung ginawa ng tatay niya eh. Yun lang build program na tinatawag. Ang daming nagawa, ang daming naging project eh. Tapos yung mga korupsyon, nabawasan yan. Hindi basta makapag-corrupt ng mga politiko. Meron man pero hindi ganun kalala, hindi kagaya ngayon na sobrang dami. Bilyon-bilyon ang utang, parang trilyon na pa yan. Kasi nangyayari kagaya niyan, sinusulan nyo pa yung mga Pilipino. Kahit wala naman sakuna, walang mga binibigyan nyo ng mga ayuda. Kasi ang totoo talaga niyan, takot sila sa mga Duterte. Yun ang katotohanan. Kasi unang-una, hindi sila basta makapag-corrupt, hindi basta makapag-operate yung mga sindikato, yung mga droga, hindi na makaka-operate basta-basta yan eh. Kasi yung uupo, Duterte naman eh. Alam naman natin ang Duterte, galit sa corrupt, galit sa droga. Kaya tayo mga Pilipino, suportahan natin si Vice President Sara Duterte. Yun ang panawagan ko lang sa inyo, para sa akin lang bilang Pilipino. Ito, sarili kong opinion ito at sarili kong pananalita. At kasi karapatan naman ng Pilipino magsalita eh. Mag-open ng kanyang hinaing o gustong sabihin. Naiiwan ko bakit ngayon kinakaso nila yung mga vlogger na nagsasalita ngayon sa YouTube o sa FB page, sa social media. Pero ako, ano magagawa ko eh? Gusto kong magsalita dito eh. Ako, kampi ako kay Vice President Sara. O, tama. Gusto ko, kampi talaga ako sa kanya. Ang side ko nasa kanya, simulat sa pool. Kasi tingnan mo ang Davao. Napakaganda ng Davao. May makita ka ba doon ano? Wala. Kasi magandang pamamalakad ng mga Duterte. Magandang pamamalakad. Tingnan mo nung nag-pandemic. Ano, ang mga Duterte nagbigay. Nagbigay ng pera sa mga Pilipino. Yun ang totoong ayuda kasi kailangan talaga ng Pilipino. No? Kasi pandemic eh. Paano ka ba makapagtrabaho pag nasa loob ka ng bahay? Yung mga proyekto lang niya, yung sa may Dolomite Beach, sa Manila Bay yata yan, sa Manila Beach. Yung sa Dolomite Beach. Tapos yung mga build program niya, yung mga Skyway. Isa na yan sa abroad. Yung passport, ginawa ng 10 years. Napakalaking bagay nun. Sorry medyo naubo ko eh. Kaya iwan ko rin lang kasi, bakit kasi laki na nakurap ng mga kongresista eh. Marami yan mga korupsyon, hindi lang kongresista, mula yan sa mayor, congressman, hanggang sa gobernador, hanggang dyan sa senado. Ang dami na eh, ang dami na lumawas na korupsyon ngayon eh. Ng mga politiko, grabe ang korupsyon talaga ngayon. Kaya tama lang talaga na ibalik yung mga Duterte sa pagka-presidente sa taas. Kasi pag silang namuno talaga, nakita naman natin kay Tatay Digong eh. Kaya kay Tatay Digong, kay PRRD, kay President Rodrigo Roa Duterte, saludo talaga ako sa iyo kasi unang-una, laki talaga ng achievement mo nung presidente ka. Unang-una yan, yung sabi ko nga sa inyo nakaraan, yung drug war niya. Isa na yun na kinagalit sa kanya tapos hindi sila makapag-corrupt basta-basta. Yung mga utang ng mga bilyonaryo nabayaran. Yung EB7 ang daming kaso, violation na ipasara. So saan pa kayo niyan? Ang Duterte, nakita niyo naman, ang iniisip niya yan, ang kapakanan ng mga Pilipino. Ayaw nilang mapahamak ang mga Pilipino. So hindi ko kasi alam bakit tinutuloy niyo pa rin na siraan ng mga Duterte, samantalang napakaganda naman ang ginawa ng mga Duterte. Kasi ako, hindi talaga ako papayag sa impeachment na yan. Mas maganda talaga. Galit lang kayo sa mga Duterte, kaya gusto niyo impeachment. I-impeach yan kasi hindi niyo sila kayang talunin sa pagka-presidente. Huwas na tumakbo yan sa 2028. Kaya napansin ko na malaki talaga ang pagkakamali din ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya tumakbong presidente noong 2022 eleksyon. Kung bakit niya pinaubaya kay Bongbong Marcos.
Ako Ilocano ako pero ngayon wala na akong ano kay Vice President Sara Duterte. Ay sorry, kay President Bongbong Marcos. Kaya tulungan natin ang ating mahal na Vice Presidente. Tulungan natin sa laban niya na hindi matuloy ang kanyang impeachment or kaya maipanalo niya yung impeachment complaint laban sa kanya na kung tutusin hindi dapat. Kasi alam niyo kung bakit. Pag Duterte ang nakaupo, wala. Yung drugs na yan, mawawala yan. Hindi man mawala lahat pero makukontrol yan. Ang pagkalat niyan. Yung mga korupsyon, mababawasan yan. Kasi nakita niyo sa tatay niya eh. Pero sana hindi magbago si Vice President Sara Duterte. Kaya tayo mga Pilipino, ipakita rin natin yung suporta natin sa mga Duterte. Ibalik natin yung ginawa nila sa mga Pilipino. Ibalik natin ng suporta yung mga ginawa nila sa mga Pilipino, lahat ng malasakit. Kasi maganda naman yung ginawa ni PRRD nung nakaupo siya eh. Alam natin na hindi perfecto pero ganun talaga. Tao lang din siya, hindi rin naman sa Diyos para kontrolin lahat. Kaya para sa akin, saludo ko sa mga Duterte. 100% Duterte supporters talaga ako. So paano ba dyan guys? Hanggang dyan aking video for today guys. Maraming salamat guys.